Yung ginanap nating pagdinig sa Blue Ribbon Committee, kaugnay ng malalang kalagayan ng bansa natin tungkol sa mga baha na dumarating at nananatili sa matagal na panahon. Marami tayong na-establish na mga bagay na hindi kinontra ng mga ahensyang kinauukulan katulad ng DPWH, ng DBM at yung mga initial na representatives na dumalo galing sa 15 contractors na na-identify ng Pangulo kamakailan lang. Mahalaga yon sapagkat mula doon, gagamitin na natin yung mga yon sa pag-usad ng ating mga pagdinig. Kung gagamitin natin yung mga legal terms na ginagamit sa korte, we have successfully laid the predicate, sabi nga. Mga premises ay walang kumontra katulad nung mga initial na findings ng Pangulo na sa mahigit na 2,500 na contractors, halos 15 lang ang namunini, halos 18% ng naunang kwenta na 545 billion worth of flood control project. Although kalaunan, na-clarify yun, hindi lang yun ang talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion sapagkat yung binanggit na datos ng Pangulo na 545, yun ay from 2022 hanggang 2024 lang. Kapag sinama mo yung 2025, aabot yan ng 1.2 trillion pesos. Ngayon, dahil nga sa laki ng nagagastos natin at wala namang nangyayari dyan sa pagkontrol ng baha, talagang nakakabahala na kinakailangan nating sabihin sa kanila that we have to get to the bottom of this. Literally, sabi ko nga, sisisirin natin kung yun ang kinakailangan. Makuha lang natin ang katotohanan. Unti-unting lumitaw pagkat karoon ng pag-amin kanina na talagang mayroong mga ghost projects. At nakita ninyo, umamin ang ating DPWH, siguro sa kanilang initial na pag-iimbestiga rin, lalong-lalo na sa parte ng Bulacan, inamin niya na may mga multong proyekto at na sa lalong madaling panahon ay isusumitin niya sa atin yung mga pangalan ng contractors, sino yung mga kasangkot na mga opisyalis ng DPWH na merong responsibilidad para tingnan ito. Kasama na rin ng COA. Dapat kung ghost projects yung mga yon ay hindi naman siguro nakakabilib na sabihin nila na na-audit nilang mabuti yun. Wala man lang pumasok sa kanilang report na may mga ghost projects. Lumitaw din kung ang pag-uusapan ay ghost projects, nasaan na yung mga bands, yung mga performance band na pinost ng mga contractors. Lahat kasi ng project, may kaukulang garantiya yan ng mga banding companies. So umamin si Secretary Bunuan na kapag na-establish niya yung mga yon, mapipilitan na habulin yung mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para sa kapakinabangan ng ating bansa. Kinakailangan maibalik kung talagang ghost projects. Sa umpisa pa lamang yon. At nagmungkahi tayo na kung gagawin niya ng madalian ng pag-imbestiga na kanyang ipinangako, kung po pwede ay isangkot niya ang ating komite. Yung Blue Ribbon, kapagkat meron naman tayong kakayahan na mag-deputize ng hanggang 2 staff natin.